tingnan po natin yung ano, ginamitan natin ng winning tone for 2 weeks. Sa akin po, pag ako titingin, maganda po ang resulta. Tapos, ang maintenance vitamins ko po sa kanila, it's either kung injectable ang hilig nyo, di mag-stallion kayo. Pero pagka oral po, ito po ginagamit ko, itong recharge. Para lagi silang every other day po ang bigay. Maganda ho, pagkakakain. Lagi pag magbibigay po ng gamot, orally, sa bibig, ay pagkatapos kumain para wag masira ang kanyang atay. So ito po ang aking ginagamit. Bisitahin po natin yung ginagamitan natin ng recharge at saka po nitong winning tone. Ito na po. 2 weeks na po itong naka winning tone. Tingnan po natin. Pagka po ang pagkain ay maayos, una nagre-reflect yan ay sa balahibo. Kita mo. Ganda ng isang ito. Pagka po sa standard ko, standard ko po ito. Okay sa akin to. So ano yung standard nyo, inire-respeto ko po. Tingnan natin na, kasi mag-feeding time na 6:30 na ng umaga. Kailangan alas 7 nakakain na. Inulit ko, mapaaga ka na ng pagbibigay ng pagkain, huwag ka lang malilate kasi doon na-develop ang man fighter. Dumaan pa ho sa bagyong Karina ito. Pero dahil nga naka-winning tone, matatag po sila. Ano pala ito, going 7 months, 6 to 7 months. Pero well-defined na po ang kanyang phenotype, o yung pag sinabing phenotype, yung kanyang panlabas na anyo na nakikita ng ating mga mata. Tingnan po natin yung iba pa. Magagana po sila kumain, hihintay na nila ang pagkain. Itong isa ito, lulugon to. Nag-dry ang nag-dry ang balahibo. Nag-dry, lulugon to. Sarap na po yun, nanonood na ganito ng manok sa umaga pagkakagising. Yan na, nakatutok po ako kasi nag-change feeding ako, tinrial ko ito winning tone, ay napakaganda po na resulta sa akin. Ito pa. Medyo makalat, nagwawalis pa dahil maraming dahon. Po at pagpapakain nag-winning tone time lang tayo sa kanila, nag-inspection, pulang-pula ang mukha, makinis ang balahibo o makintab, sign ng good health. Tingnan pa ho natin, papakainin na sila, lilikot na. Doon po ako nakaalaw sa may pick up na yun, nakapwesto para kita ko lahat. Tingnan natin niya iba pa bago pa kainin itong mga nakakulong na. Yan tingnan nyo po. Ang pupula ng mukha. Winning tone lang po itong kinakain niya. Wala nang iahalo pa. Kasi balansyado na. Tingnan nyo po. Kita naman nyo sa video. 2 weeks. 2 weeks pa lang ginagamitan. Tingnan nyo yung mga straight comb. Ang pupula ng mukha. Panoorin natin sila. Ito yung gusto ko, yung lumalaki pa lang sila nasa mga kamay mo na simula itlog. Ito po, sundan niyo yung aking vlog na nagdaan 2 weeks ago. Ito po, aliliit pa noon. Yan bibilis lumaki. So Doc Nilo Peterson Guerra, ganda po na result na winning tone. Tama lahat ng sinabi ni Doc Nilo sa akin. Magana po nilang kinakain. Yun po ang mahalaga. Pag ang feed siya ayaw kainin, mahirap po yun. Sa may bag.
po nga ngayon pala kami nagwawalis-walis. Ayaw ko na may kalat na dahon eh. Yan po mismo ang dito. Nakikita ninyo, magana kinakain. More than 10 grains. Tapos palabig isa pa yung pellet. Nagbisita lang po tayo. At natutuwa. Walang ginagawa eh. Nagsishare po tayo na mga experiences, baka sakaling makakatulong kasi sharing is caring. Okay tayo dito sa nakagala pa, sa naka-range pa. Tingnan pa natin yung iba kasi sineperate ko po sila eh. Tingnan ninyo ha, para may pang-akit itong winning tone na to eh. Ano po yung yung palatability nya, yung gusto talagang kainin. Tingnan natin isa-isa. Kasi po, lagi ako nakatutok basta ganyan trial. Tsaka maselan po yan, change feeding eh. Diba kita nyo to? Diyan ang kumain, yung una natin video kanina. Yan nyo po, yung mga manok ko ay uniform din, halos uniform. Kasi po, uniformity is a sign of quality para sa akin. Isa itsura, maglayo-layo man, is either dark o pongkan. Natin. Wala pong hindi kumakain, wala pong hindi nagtutunaw, magana po nilang kinakain. Para tayo nagkukwentuhan, pwede naman po kayo bumisita rito, wala naman ng problema sa akin, madadagdaga pa ako na kaibigan. Yan natin niya isang nga. Pakibigyan mo nga itong pulit na to. Tuwang-tuwa po ako sa isang ito. Dito. Ayan. Sa harapan natin. Tingnan nyo po ha. Ganda nito. Ganda na lapis ang paa. Pag manipis po ang paa, ay nag-aanak po ng talagang ipinapalo niya ang kanyang paa sa kanyang kalaban. Nga, yun ang sabi ng matatanda eh, dapat manipis lang ang paa. Sabi nga ng aking kuya Dante, ama ni Doc Roy, yung tingtingin ng paa. Ito po, kailangan magpalitan ito ng buntot, maliguan pa ito na isaya, mga ganito apiras. Kailangan nun ito ng deworm dilaws. Ito po, yung mga pinakain natin na winning tone. Ito naman po na nagmo-molt na pang mold slasher laguan damo ha, magtatabas pa lang eh, lagi ginagawa ng tao ay magana rin po nila kinakain. Iba po ang pakiramdam pagkasama mo mismo ang manok mo, yung ikaw mismo nakatutok, ang dami mong matututunan, dami mo na experience. Po, yun ang aking bat cave. Yung sa may pick up na yun, nasa corner, nakikita ko sila lahat. Mac, huli ka kaya na isang inay na yung ginamitan natin na winning tone na pulang-pula mukha. Merong isa ako nakita eh, halos lahat sila pula. Para na rin kayo nandito, nanonood tayo. Ito po yung bunga na puno o betel nut.
Ito po ang pinakamalakas na pamurga. Sampalataya ako dito. Kaya lang, pag hindi nyo alam gamitin, ay delikado po. Nakakamatay, hindi po pwede sa may sakit. At talaga, pag, kahit nga may po, pag ginamitan mo ng bunga, patay po. Lalo na yung mga lungkutin. Hindi aari. Kaya di ko basta i-share, delikado po. Isa niyan ay dapat, isang bunga ay dapat i-divide nyo into 8 pieces. Dahil sa sobrang yung peristaltic movement, yung bang pagpiga ng bituka, ang bigat. Pero meron pa ako isang pulo dito, bubunga na yun ng sariwa. So, papakainin na po lahat. Makahawak ka sandali ng ng isang stag. Tingnan nga natin yung itsura. Na perfect po yung response niya sa winning tone at saka sa recharge na vitamin B complex. Tingnan nga natin. Ganun po ito. Mamayang tanghali, bibisitahin ko ulit. Tingnan nga natin. Tingnan niyo po yung sample ng naka winning tone, naka recharge na B complex. Tapos dinideworm ko po every 15 to 20 days. At saka dinidilaws every 30 days. Tingnan niyo po yung appearance niya. Dahil po ito sa winning tone, 2 linggo na mahigit. Pulang-pula po ang muka. Yan po. Tapos ang balahibo po makinis. Hindi po lumalaki ang paa sa winning tone, manipis. Ano po, ito isang to. Stuck na po ito. Kailangan ko sa iyo, lumugong ka ng 2 hanggang 3 lugod. Depende sa palo mo bago kita ilaban. Hindi po ako nag-stag derby masyado. Kailangan tapusin ko lang sa world stasher at ikaw. Ito po yung para na rin sa akin. Pwedeng brood stag. Kasi po, close fisted. Ito po, Ay, tayo, ibig sabihin, nag-aalak na mabilis. Pula ang mata. Talagang nagdurog yung santing na santing ho yung muka. 45 degrees ang buntot. Pero parang gusto lubog, tingnan natin, gano'n naman po stag. Lulugong hindi. Meron naman lulugo, biglang titigil. Depende, kanya-kanya po, depende po sa health status. Gusto ko lang po makita sa iyo. Tingnan natin niya. Pakipihit mo nga sa kabila. Ayan po. Gusto ko lang po talaga yung trial ay totoo. Gusto ko po ay kita ninyo. Ano bang date ngayon? July 31, 2024. August 1 na pala tomorrow. Yan na, wala tayong problema, Max, sa Kawinin to, nagganap ang kainin, Tingnan niyo po, Kumpleto yung pagkamanok, Yung pasunod dyan, tingnan nyo, tangkad din para bumilis pa nga tumaas Isa yung kaya lang 5 buwan pa lang yun Wala pa yan, hindi pa nakakalisag yun sa Tagalog. Ito, nakakain pa rin siya pag hinagisan. Talagang, ang nagustuhan ko po sa winning tone, try nyo po. Ay maganang kinain at nag-uubos po, wala po silang itinitira. Mahalaga po yun. Tsaka tinutunaw po sa na said. Wala akong tira sa butsi niya o sa crop. Wala na pong ihahalo pa sa winning tone. Kasi balansyado na. Sa winning tone po, progressive poultry supply. Tamang nutrisyon para may proteksyon. Ayan nga, nagsilipada na sila. Sasana na po. Nasa nakakain na, busog na. Hindi, para yan ang pinakakama niya, yung pahaponan
pakuya-kuya-kuy na. Oh, taas baba po. Lalakas ang balikat at bewang. Kaya po ito round pen na ito or the vertical pen ay multi-purpose din po. Pwede rin siyang breeding pen, pwede rin brooding pen, pwede sa single mating, pwede rin pampabilis po itong umikot o pumihit. Na pag-ikot niya sabay akyat. Yun po ay instinct na itatanim po yun sa manok. Gagawan po namin ni Doc Nilo Magtibay ng conditioning program na isi-share namin sa inyo. Yung wave ko po dito. Yung pong paghahanda na stag at cock ay halos parehas lang. Kaya lang, ang stag po medyo maselan ihanda sapagkat yan po ay pabago-bago. Marami po. Dapat actual. Mag-aano po tayo dito. Seminar. Iayos lang po ang schedule. Magbibisita muna ako sa mga bawat lugar ninyo. Busy pa lang po. Ganda ng balahibo. Tuwan-tuwa po ako dito. Gusto ko po bago i-launch yung product ay na-trial talaga kasi babalik po sa akin yan. Pag hindi mo talaga subok, hindi mo kaya i-depensa, mahirap yung gawa-gawaan lang. Kagandahan po sa Progressive Poultry Supply, ayaw nila talaga. Kausap ko si Miss Vicky Tubiano Chu, talagang ayaw nila na hindi natawa. Tama po yun. Yan natin ito, isa na to. Pwede kita gawin brood stag. Ganda ang mukha. Saka onse ang tindig. Ito lang po. Ang ginagawa ko sa araw-araw, monitor sila. Magpo-full blast po ako sa breeding ngayon, obligado. Pero itong mga proven hen po, nakakunti sila, tumutubo na buntot. Tanda nyo, lagi pong mabilis. Sabi ko na rin doon, matapos sa paglulugo ng inahin ng babaeng manok. Nature po nila yun. Diyos po ang nakakalam na kung bakit. Hindi po. Let's vlog ulit. At least, yun doon yung sa post ko, sinusundan po natin. Yung post ko, binablog ko pa ng live para talagang makatotohanan. Ano po ito? Dito po tayo sa Winnington. Try nyo po. At garantisado po ito. Nasubok ko kasi wala lang ihalo pa. Mas tipid.